Noong gabi ng Enero 3, naglunsad ang United States ng sunod-sunod na airstrikes sa Caracas, kabisera ng Venezuela. Malinaw agad kung bakit iniutos ng administrasyon ni Trump ang mga pag-atake. Nahuli si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela. Nagulat ang mundo sa biglaang matinding pagsalakay ng United States sa Venezuela. Higit pa sa inaasahan, kahit sa kamakailang aksyon ng hukbong dagat ng Amerika malapit sa bansa, nahaharap si Maduro sa paglilitis sa ibang bansa. Ang tanong, ano ang susunod na mangyayari? Pero bago natin sagutin ang malaking tanong, alamin muna natin ang susunod at itanong ng simple, ano nga ba ang nangyari? Naibigay ko na ang mga detalye. Naglunsad ang United States ng sunod-sunod na airstrikes at dinala ang presidente ng Venezuela sa Amerika na nagdulot ng alanganin sa bansa. Ayon sa ulat ng American Broadcasting Company News noong Enero 3, nagbigay sila ng dagdag na detalye at sinabi na inihayag ni United States President Donald Trump ang pagkakahuli kay Maduro bandang 4:30 ng umaga sa TRUTH social platform. Matagumpay na naisagawa ng Estados Unidos ng Amerika ang isang malakihang pag-atake laban sa Venezuela at sa leader nito, si Pangulong Nicolas Maduro, na kasama ang kanyang asawa ay nahuli at inilabas ng bansa. Buong tagumpay na idineklara ni Trump. Idinagdag lang niya na isinagawa ang operasyon kasabay ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ng United States bago inanunsyo ang isang press conference mamaya sa araw na iyon. Ang post na iyon ay lumabas ilang oras matapos iulat ang pagsabog sa Caracas. Kalakip ang mga larawang nagpapakita ng malalaking apoy at usok sa langit. Ipinapahiwatig nito ang isang magkakaugnay na serye ng mga pag-atake na dinisenyo upang buksan ang metaphorical na pinto para sa United States na kunin si Maduro. Nagkomento si Trump tungkol sa operasyon sa panayam sa Fox News. Ang maniobra, paglapag, dami ng eroplano, bilang at uri ng mga helicopter, pati iba't ibang fighter jet. May fighter jet kami para sa lahat ng sitwasyon, sabi ni Trump sa panayam. Iminungkahi rin niya na nagkulong si Maduro sa isang matibay na gusali, kahit na napaghandaan na ito ng United States at alam na nila ang aasahan. At talaga namang pinasok lang nila at pinasok nila ang mga lugar na hindi naman talaga dapat mapasok. Alam mo, mga pintuang bakal. Nilagay iyon para sa ganitong dahilan at natanggal iyon sa loob lang ng ilang segundo, sabi ni Trump tungkol sa pagkasira ng mga depensa ni Maduro. Nagbigay ang British Broadcasting Corporation ng ilang dagdag na detalye sa kanilang ulat tungkol sa sitwasyon. Ayon dito, sinalakay ng militar ng United States ang bahay ni Maduro ng 2:00 ng madaling araw. Bagaman posibleng gumagalaw na sa Caracas ang mga puwersang iyon, naputol ang kuryente sa malaking bahagi ng lungsod. Ayon sa British Broadcasting Corporation, hindi pa rin malinaw kung paano ito nagawa ng Amerika. Gayunpaman, napasok ng Delta Force, pangunahing counter-terrorism unit ng militar ng United States, ang bakal na safe room na tinaguan ni Maduro at nailabas siya, ayon sa ulat, dinukot. Sabi ng British Broadcasting Corporation, mahigit 150 sasakyang panghimpapawid ang ginamit para maipasok ang operatiba ng United States sa Caracas at walang nasaktan sa operasyon. Si Maduro at ang kanyang asawa ay dinala sa United States ship Iwo Jima. Ang mag-asawa ay dinala sa eroplano na lumipad papunta sa Stewart Air National Guard Base sa New York. Dinala sina Maduro at ang kanyang asawa sa Metropolitan Detention Center sa Brooklyn, kung saan sila naghihintay ng paglilitis. Tungkol naman sa mga airstrike, ayon sa British Broadcasting Corporation, ang mga pagsabog na yumanig sa Caracas ay sinadyang gawing takip para sa operasyon ng pagkuha. Ayon sa Independent, tinarget ng United States ang La Guaira at Igorota Airports sa Miranda. May mga pag-atake rin sa Libertador Air Base, Charayada Air Base, Pantalan na ng La Guaira, Meseta de Mamo Naval Base, Port Tihuna, at Miranda Air Base na tinamaan din. Kung ito ay diversionary strike at sinamantala ng United States, ginamit nila ang mga bomba at missile para pahinain ang ilang pasilidad militar ng Venezuela. Maaaring ituring ng ilan ang mga pag-ataking ito bilang deklarasyon ng digmaan ng United States sa Venezuela. Hindi ganyan nagpapaliwanag ang administrasyong Trump sa kanilang ginawa at malalaman mo yan. Gayunpaman, pumasok ang United States sa isang legal na alanganing sitwasyon at may mga tanong na agad na lumalabas kung may karapatan ba talaga ang bansa na gawin ang ginawa nito. Ipinagmamalaki ng United States na may lahat silang dahilan. Iniulat ng Reuters na humingi ng tulong militar ng United States
ang kagawaran ng katarungan para arestuhin si Maduro, kanyang pamilya, dalawang leader ng politika, at pinuno ng internasyonal na sindikato. Hiniling ng kagawaran ng katarungan na harapin nila ang mga kasong droga, armas, at terorismo, kahit posibleng may iba pang motibo. Ayon kay Trump, nainis ang United States sa Venezuela dahil sa umano'y pagnanakaw ng kanilang mga interes sa langis, kahit di malinaw ang ibig niyang sabihin. Kung hindi pa sapat, napahinain ng ikalawang motibo ang sitwasyon. Sinabi rin ni Trump na ang operasyong ito ay misyon ng pagpapatupad ng batas at paghahanda ng United States para bantayan ang pag-upo ng mas kaibig-ibig na leader sa Venezuela. Ayon kay Professor Jeremy Paul ng Northeastern University sa Reuters, malabo ang legalidad ng operasyon ng United States laban kay Maduro. Hindi mo pwedeng sabihing pagpapatupad lang ng batas ito tapos biglang gusto mong pamunuan ang bansa, ani Paul. Walang saysay iyon. Ayon kay Matthew Waxman, propesor ng batas sa Columbia University, hindi sapat ang kasong kriminal sa United States para basta kunin ng Amerika ang taong nais nilang usigin mula sa ibang bansa. Ayon kay Waxman sa Reuters, hindi sapat ang isang kasong kriminal para gamitin ang militar laban sa banyagang gobyerno at malamang na ibabase rin ng administrasyon ito sa teorya ng pagtatanggol sa sarili. Hindi lang mga eksperto ang nagsasabing nilabag ng United States ang international na batas sa ginawa sa Venezuela. Ayon kay Sir John Sawyers, dating pinuno ng military intelligence, sinabi niya sa The Telegraph na pilit at hindi legal ang pagdakip kay Maduro. Hindi ito kailanman aaprubahan ng United Kingdom dahil sa kaduda-dudang legalidad ng operasyon. Hindi rin ito papasa sa United Kingdom at mga bansa sa Europa. Ayon kay Sawyers, ang legal na basehan ng administrasyong Trump ay nakatutok sa pagpapatupad ng batas, hindi depensa. Maaaring ang pagkakahuli kay Maduro ay isang operasyong militar na nagpapanggap na pagpapatupad ng batas. Hindi lang iyon, kundi ito ay pagpapatupad ng batas ng United States na hindi naman dapat may kapangyarihan sa Venezuela. Umasa sila sa batas at militar ng United States para protektahan ang mga gumagawa ng itinuturing nilang legal na pag-aresto. Nagpatuloy si Sawyers bago pa magdagdag. Para sa amin, malayo na ito. Sa legal na usapin, parang klasikong understated ng United Kingdom, maaaring magalang na binanggit ni Sawyers na ilegal ang pagkakahuli kay Maduro sa kanyang ulat tungkol sa legalidad ng operasyon ng United States. Dagdag pa ng The Guardian, mukhang malamang na nilabag lang ng United States ang United Nations Charter na nilagdaan noong Oktubre 1945 na may tahasang layunin na pigilan ang isa pang digmaang pandaigdig. Maaaring nilabag lang ng United States ang Artikulo 24 ng Charter na nagbabawal sa paggamit ng puwersang militar laban sa ibang bansa. Walang duda si Jeffrey Robertson, dating Pangulo ng United Nations War Crimes Court sa Sierra Leone, sa legalidad ng ginawa ng Administrasyong Trump. Sabi ni Robertson, nilalabag ng Amerika ang United Nations Charter. Nagawa nito ang krimen ng agresyon na tinawag ng korte sa Nuremberg na pinakamataas at pinakamalalang krimen. May ibang paraan bang ituring na legal ang operasyon ni Maduro maliban sa pagpapakita ng United States na ito ay pagpapatupad ng batas? Ipinapakita nitong ginagamit ng United States ang sariling batas bilang dahilan sa aksyon sa Venezuela. At maaring may isa pang depensa rito. Maaaring igiit ng United States na ang pagkakahuli kay Maduro ay idinisenyo upang ipatigil ang isang narkoteroristang organisasyon na inaakusahan ang dating Pangulo ng Venezuela na siya ang namumuno. Maituturing itong pagtatanggol sa sarili. Ayon sa Administrasyong Trump, sabi ng Guardian, may probisyon sa United Nations Charter na pumapayag sa isang bansa na umatake kung ito ay para sa sariling depensa. Pero kahit ganoon, baka hindi pa rin sapat ang tensyon sa pagitan ng Venezuela at United States para payagan ang ganitong pagdadahilan. Walang paraan na maaaring igiit ng Amerika kahit alam na gagawin nila na ang aksyon ay para sa pagtatanggol sa sarili. Kung gagamitin mo ang pagtatanggol sa sarili, kailangan mong magkaroon ng tunay at tapat na paniniwala na ikaw ay malapit ng atakihin gamit ang dahas. Walang nagsabi na ang hukbong sandatahan ng Venezuela ay malapit ng umatake sa Estados Unidos, sabi ni Robertson. Sa huli, nauuwi ito sa Estados Unidos, na nagsasabing, ang mga drug trafficker mula Venezuela na pinamumunuan ni Maduro ay banta sa kanilang pambansang seguridad. Depende sa pananaw mo kung sapat na iyon.
para bigyang katwiran ang pagdakip kay Maduro. Kaya hindi pa tiyak, ayon sa batas, ang susunod na mangyayari. Anuman ang issue, nadakip na si Maduro at nasa Estados Unidos na siya. Ngayon, ang tanong ay, ano ang mangyayari sa Venezuela kapag wala na siya? Ano ang mangyayari kay Maduro? Gaano kalaki ang papel ng United States sa hinaharap ng bansa? Ang sagot sa mga tanong na ito ay magkaugnay at komplikado bagamat tila may isang bagay tayong tiyak. Walang magiging karagdagang aksyong militar ang United States sa Venezuela ayon sa administrasyon ni Trump, ayon sa British Broadcasting Corporation. Sinabi ni United States kalihim ng Estado Marco Rubio na hindi digmaan laban sa Venezuela ang aksyon ng United States. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na ligtas na ang Venezuela sa panganib. Ayon kay Rubio, mula sa pananaw ng militar, malaking bagay ang susunod nilang hakbang at nananatili ang United States sa iba't ibang paraan ng panggigipit para tiyakin na pabor sa Estados Unidos ang susunod na galaw ng Venezuela. Nagbigay rin si Rubio ng ilang kawili-wiling pahayag tungkol sa kung paano pupunan ng United States ang puwang ng kapangyarihan na sila mismo ang lumikha. Matapos maaresto si Maduro at italaga si Delcy Rodriguez bilang pansamantalang pangulo, agad niyang hiniling ang pagpapalaya kay Maduro at iginiit na siya lang ang tunay na pangulo ng Venezuela. Hindi gustong marinig ng United States ito, pero git ni Rubio, iba raw ang mensaheng nakukuha niya kay Rodriguez. Ayon sa United States Secretary of State, nakipag-ugnayan siya sa bagong pansamantalang pangulo na nagpahayag ng kahandaang sundin ang anumang hiling ng United States. Taliwas dito ang sinabi ni Rodriguez dahil idineklara niya na hindi magiging kolonya ng imperyo ang Venezuela. Ang dokumento ni Rubio tungkol sa maraming paraan ng panggigipit ay tila tugon niya sa isang pansamantalang pangulo na hindi sumusunod sa gusto nila. Nakakalito ang sitwasyon. Maaaring sinasabi lang ni Rodriguez ang sa tingin niyang dapat marinig ng mga nalilitong taga-Venezuela. Habang tinatalakay niya sa United States ang posibleng paglipat mula sa pamumuno ni Maduro, matagal na rin siyang bahagi ng inner circle ni Maduro bilang bagong pansamantalang pangulo. Sabi pa ng British Broadcasting Corporation, nagtatanong ito kung saan talaga tapat si Rodriguez. Isang tao na mukhang malabong makakuha ng kapangyarihan ay si Marina Corina Machado, na siyang leader ng oposisyon sa Venezuela at tila mas pro-demokrasya. Para italaga, matapos ang pagpapatalsik sa isang lalaki na itinuturing ng marami bilang isang diktador sa lahat ng aspeto maliban sa pangalan. Ayon sa British Broadcasting Corporation, malabong suportahan ni Trump si Machado dahil wala raw siyang suporta mula sa mga mamamayan ng Venezuela. Dati nang hiniling ni Machado na gawing leader ng Venezuela si Edmundo Gonzalez Arroquia. Tumakbo si Gonzalez laban kay Maduro sa halalan ng pagkapangulo ng Venezuela noong 2024 at marami ang naniniwala na siya ang nanalo. Kasama si dating United States Secretary of State Antony Blinken na nagsalita noong Agosto 2024. Dahil sa dami ng ebidensya, malinaw sa Estados Unidos at mga mamamayan ng Venezuela na si Edmundo Gonzalez Arroquia ang may pinakamaraming boto sa halalan ng pagkapangulo noong Hulyo 28. Wala sa mga iyon ang naging mahalaga kay Maduro na nanatili pa rin nasa kapangyarihan. Maaaring may demokratikong halal na leader ang Venezuela na naghihintay. Hindi pa natin alam kung mailuluklok ang leader na iyon. Sa ngayon, may pansamantalang pangulo ang Venezuela. Pero tila sa pangalan lang siya presidente. Ang Estados Unidos ang tunay na may kapangyarihan sa Venezuela ngayon. At mukhang sila ang namahala sa Venezuela kaagad pagkatapos ng kanilang sariling pag-atake. Habang nagsasalita si Rodriguez, halos sinabi na ni Trump na pinamumunuan talaga ng Estados Unidos. Kami ang mamumuno sa bansa hanggang sa kaya naming maisagawa ang ligtas at makatarungang transisyon. Ayon kay Trump sa press conference sa Mar-a-Lago matapos ang operasyon laban kay Maduro. Ginamit ni Trump ang ginawa ng Amerika sa Venezuela bilang mensahe. Dagdag niya, ang matagumpay na operasyon ay babala sa sinumang magbanta sa soberanya ng Amerika o buhay ng mga Amerikano. Bukod dito, nananatili ang tanong sa dagdag na interbensyong militar. Sinabi ni Rubio na walang planong dagdag na operasyon ang United States, pero ipinahiwatig ni Trump na posible pa ito. Hindi kami natatakot na magpadala ng mga sundalo, iniulat ng British Broadcasting Corporation, na sinabi ito ni Trump bilang tugon sa tanong tungkol sa pagpapadala ng mga sundalong Amerikano sa Venezuela. Komplikado at magkasalungat ang lahat, pero tila si Rodriguez ang namumuno, basta't sinusunod niya ang United States, na sa totoo lang, United States pa rin ang tunay na namumuno sa ngayon.
Tungkol naman sa kung gaano katagal, wala talagang tiyak na schedule. May posibilidad din na si Trump at ang kanyang administrasyon ay hindi rin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ayun yan kay Raja Menon ng The Guardian na sumulat noong Enero 4 na wala talagang kontrol si Trump kung paano tutugon ang mga tao sa Venezuela sa ginawa ng United States. Kahit diktador si Maduro, ang paggamit ng militar ng United States para patalsikin siya ay ituturing na labis na panghihimasok ng maraming Venezuelan kahit nang hindi taga-suporta ni Maduro. Sabi ni Menon, posibleng lumala ang mga protesta at mauwi sa sagupaan dahil maaring mahina na ang administrasyon ni Rodriguez. Kung mangyari iyon, maaaring mabigo ang pag-asa ng Amerika na gamitin ang bagong pansamantalang Pangulo ng Venezuela para sa kanilang layunin. Ang panganib na kinakaharap ng administrasyon ni Trump ay maaaring mangyari rin sa kanilang bansa. Nanalo si Trump bilang United States President dahil sa pangakong unahin ang Amerika. Sinabi ng Pangulo ng United States na tutuparin niya ang pangako sa talumpati ng panunumpa. Noong Enero 2025, maaaring magdulot ba ng pagkawala ng suporta kay Trump mula sa kanyang mga tagasunod kung magpapatuloy ang pakikialam sa isang bansa na hindi naman Estados Unidos? Posible ito at ayon sa British Broadcasting Corporation issue na ito sa ilang Make America Great Again supporters ni Trump. Ngunit tila handa si Trump harapin ang mga suliraning panloob, kumpiyansa sa kanyang kakayahang lutasin ang mga hamong nilikha mismo ng United States. Para kay Maduro, tila madilim ang hinaharap. Siya ay nakakulong sa isang selda sa kung saan sa Brooklyn. At mukhang determinado ang United States na kasuhan siya ng mga krimeng sinasabi nilang dahilan kung bakit nila kinuha ang dating Pangulo ng Venezuela. Ayon sa Al Jazeera, iniimbestigahan si Maduro sa New York. Ayon sa The Guardian, naglabas din ang White House ng larawan ni Maduro na nakaposas at ineskortan ng United States Drug Enforcement Administration agents. Mukhang malinaw na kung ano ang uri ng mga kasong haharapin ni Maduro. At mukhang malabo na may pag-asa si Maduro na mapawalang sala sa anumang kasong ihaharap sa kanya ng United States. Sa katunayan, naglagay ang United States ng 50 milyong pabuya para sa dating Pangulo ng Venezuela noong Hulyo at malabong payagan ng Administrasyong Trump na makalusot si Maduro ngayon na nahuli na nila ang kanilang tao. Mukhang mahabang panahon sa kulungan ang naghihintay kay Maduro. Gayunpaman, may isa pang sagot sa tanong na ano ang susunod na mangyayari? Na hanggang ngayon ay binanggit lang natin ng pahapyaw. Maaaring ito ang totoong dahilan sa likod ng opisyal na dahilan ng United States sa paghuli kay Maduro. Ang dating Pangulo ng Venezuela ay hindi lang basta narko-terorista, gaya ng paglalarawan ng United States. Hanggang ilang araw lang ang nakalipas, pinamunuan din niya ang isang bansa na may napakalaking reserba ng isang bagay na laging gusto ng United States, langis, at napakarami nito na maaaring makuha ng United States. Ang Venezuela ay may tinatayang 300 at 3 bilyong bariles ng langis noong 2023 na ayon sa Al Jazeera ay pinakamalaking reserba ng langis sa mundo. 6 na beses na mas malaki ang reserbang ito kaysa sa 55 bilyong bariles ng United States. Pero hindi napapakinabangan ng Venezuela ang malaking reserbang ito. Ayon sa Sky News, ang bansa ay gumagawa ng mas mababa sa 1 milyong bariles araw-araw. At halos lahat nito ay napupunta sa China at United States. Ang una ay tumatanggap ng langis bilang kabayaran sa mga lumang utang. Makikita natin na ang bansa ay may malaking potensyal sa langis na hindi pa nagagamit, kaya kaakit-akit ito sa United States. Hindi rin nag-atubili si Trump na ipakita ang kaakit-akit na potensyal na iyon. Noong Enero 3 iniulat ng The Kiev Post na sinabi ni Trump na mag-i-invest ang mga kumpanya ng langis ng United States ng bilyon-bilyong dolyar sa industriya ng langis ng Venezuela. Siyempre, magkakaroon ng kontrol ang United States sa milyon-milyong bariles ng langis, lalo na't di pa rin aalisin ang oil embargo na nagdulot ng problema sa Venezuela noon. Darating ang pinakamalalaking kumpanya ng langis ng Estados Unidos, pinakamalaki sa mundo, gagastos ng bilyon-bilyon para ayusin ang infrastruktura ng langis at magsimulang kumita para sa bansa. Ayon kay Trump, magkaiba ang magsalita at ang makitang natutupad ang sinabi. Sabi ng The Guardian, nananatiling tahimik ang mga pangunahing kumpanya ng langis sa Amerika tungkol sa pahayag ni Trump. Naglabas ng pahayag ang Chevron,
kung saan sinabi nilang susunod sila sa lahat ng kaukulang batas at regulasyon matapos mapatalsik si Maduro. Chevron lang ang natitirang malaking kumpanyang Amerikano sa langis na aktibo sa Venezuela. Kaya makabuluhan pa rin silang maglabas ng pahayag kahit hindi malinaw. Hindi pa tumutugon ang ExxonMobil sa mga tawag ng The Guardian para sa komento, habang ang isa pang malaking kumpanya ng langis sa Amerika, ang ConocoPhillips, ay nagsabi lamang na anumang espekulasyon sa ngayon ay masyadong maaga. Maaaring naghihintay ang mga kumpanyang iyon sa magiging reaction sa ginawa ng United States sa Venezuela. Si Trump ay nakita ang oportunidad. Tinanggal niya ang diktador na inaakusahan niyang sanhi ng problema sa droga sa Amerika. Ang bilyon-bilyong dolyar na kikitain ng Amerika kung makokontrol nito ang reserba ng langis ng Venezuela ay napakalaking benepisyo. Patuloy na nagbabago ang sitwasyon sa Venezuela at maaaring may bagong balita. Sa oras na mapanood mo ito, hindi natin alam kung ano na ang nangyari. Amerika lang ang nakakaalam. Maaaring nagpasiklab ng tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Russia at China. Sa puntong ang mundo ay isang hakbang na lang palapit sa isang pandaigdigang digmaan. Kung ganoon, kailangan mong alamin kung saan ka pupunta sa Amerika para mabuhay sa digmaang nuclear. May 9 na posibleng ligtas na lugar at maaari mong malaman ang lahat tungkol dito sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa nagbabagong sitwasyon sa Venezuela. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.